Sa balitang abroad, nagpapatuloy pa rin ngayong 2026 ang malawakang kilos protesta na ikinasa ng mga mamamayan ng Iran laban sa kanilang gobyerno. Bunsod nito, mas pinaigting pa ang seguridad sa bansa habang nagpapatuloy ang pag-aalsa. Si Son Santiago para sa balitang abroad. Nasa high alert na ngayon ang Iran matapos ang nagaganap na malawakang kilos protesta laban sa kanilang gobyerno. Ayon sa Iran government, pinaiigting na nila ang security habang libo-libong mamamayan ang patuloy na nagpoprotesta laban sa kasalukuyang rehimen. Nagsimula pa ang mga kilos protesta nitong huling bahagi ng Disyembre na ang nakaraang taon, ngunit lalo naman itong tumindi sa nakalipas na 2 linggo ngayong 2026. Ang mga protesta ay sinagawa dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng bilihin at lumalalang kalagayang pang-ekonomiya doon. Kalauna, nauwi ito sa panawagan na pabaksakin na ang pamumuno na nagsimula pa noong 1979. Ayon sa Human Rights Activist News Agency, umabot na sa 544 ang nasawi sa gitna ng protesta habang mahigit 10,600 katao naman ang inaresto sa buong bansa sa loob ng 2 linggo. Ayon sa news agency, kumalot ang mga protesta sa 186 na lungsod sa bansa. Lalo pang uminit ang sitwasyon matapos maglabas ng sunod-sunod na pahayag si United States President Donald Trump na nagpapahiwatig ng posibleng aksyong militar laban sa kanilang pamahalaan. Nitong weekend, nagpost si Trump sa kanyang Truth Social platform ng mensahe ng suporta sa mga nagpoprotesta at sinabing handa umano ang Amerika na tumulong. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagpapahiwatig si Trump ng pakikialam sa Iran. Bilang tugon, nagbabala rin ng mga leader ng Iran na gaganti o aatake sila sakaling manghimasok nga ang Amerika. Samantala, nagsagawa rin ng pagkilos ang maraming mga grupo sa mga bansang Amerika, Canada, Germany at iba pa bilang pagpapahiwatig ng kanilang suporta sa mga Iranian. Nakasalukuyan ipinatutupad ang malawakang internet shutdown at communication restrictions sa buong Iran. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.